A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammad. Arsalahu Allahu bil haqqi basyira wa nadhira wa baina yadayhi as-sa'ah may yuti'illaha wa rasula faqad rasyad wa may ya'sillaha wa rasula fala yalumu illa nafsah ولا يضر الله شيئا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله عليك نتوكل وعليك نسأل إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم زدنا علما وبارك لنا في هذه الليلة المباركة اللهم آمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Noong nakaraang linggo, mga kapatid, ay nakuha natin ang usapin tungkol sa Ma'arakat al-Jamal. Nandito ka, Abdullah? Wala, no? Ma'arakatul Jamal. Bakit nga ba natin tinawag na Ma'arakatul Jamal? O bakit tinawag ito na Ma'arakatul Jamal? Ang labanan sa Jamal. Pero hindi naman sila naglaban dun sa Jamal. Natumbang kamel. Aha. Natumbang kamel. Dahil. Very good. Yun yung sinasakyan ni Aisha radiyallahu anha nung siya ay nakasakay sa kamelyo. Na ang kanyang hangarin at ang kanyang layunin ay ang pagkasunduin ang mga dalawang grupo ng mga Muslim na hindi nagkakasundo. Ang tanong dito, mga kapatid, mga Muslim na hindi nagkakasundo, nagkakaiba ng kuro-kuro, nagkakaiba ng opinyon, na sinaksihan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay mga tao sa paraiso. Ang tanong, mayroon kayong mga Muslim na hindi nagkakasundo? Ha? Marami. Gano'n ngayon? Meron. Hirap sa mga ano. Ari sir, marami? Meron? 73 na sektor, diba? Yun ang tanong. Meron pala. Eh kung meron na hindi nagkakasundo o nagkakaroon ng hidwaan o nag-aaway-away, nasaan na yung sinabi ni Propeta na ang mga Muslim ay sila ay magkakapatiran? Na sinaksihan mismo ng Allah na innamal mu'minuna ikhwah. Sila yung tunay na magkakapatiran. At ang sinabi din ni Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wassalam, na sinabi niya tungkol sa mga kamusliman, al-muslimu kalbunyan yashuddu ba'duhum ala ba'd. Di ba? Ang mga Muslim, sila ay, sarabwa yun. Hadith, anong Tagalog nun? Jericho. Bikis na nandoon yung tibay ng pondisyon ng kanilang lakas. Tama? Sabi din ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, matalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha staqa minhu udun tada'a lahu sairul jasadi bisahiri wal humma. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga mananampalataya sa kanilang pagkakapatiran, sa kanilang bigkis, sa kanilang awa sa bawat isa, habag bawat isa sa kanila, o ang kanilang ugnayan ay para itong isang katawan ng tao. Isa man lang ang makaramdam ng hapdi ay damay lahat. So, bakit nag-aaway? Bakit nagkakaroon ng hidwaan?
Bakit hindi nagkakaintindihan? Ha? Bakit nagkakaroon ng pagkakaiba-iba? Kasi Nasaan tayo? Sa sinabi sa Quran at saka sinabi sa hadith. sa tao yung Ha? Very good. Likas sa? tao kasi yung nangyari kay Habil at saka kay Mashallah. Nagsimula sa simula itong si Kuan, si Jibril. Correct. Dahil ito ay nasa likas sa tao. Una pa lang, doon daw sa kwento kay Habil at saka kay Qabil, na si Qabil ay pinatay niya si Habil. Bakit niya pinaslang? Ang kapatid niya, nakaisa-isa ang kapatid niya, na sila lang dalawa, na sila lang ang namumuno sa mundo, sila lang yung naninirahan sa mundo, pero pinatay pa rin niya. Dahil sa selos. May kanta na selos eh. Huwag yung selos. Inggit na lang bro, no? May inggit o puot o sa English kasi envy eh. Iba yung jealousy or jealous doon sa envy. Ang selos, nainggit ka o nagselos ka. Pero yung envy, nagkaroon ka ng selos. Parehas din ba yun, bro? O nagkaroon ka ng inggit? Okay. So, ano ang pagkaiba ng inggit sa selos? Hindi, bro. May pagkaiba yun. Yung selos, parang yung babae. Ang selos sa babae lang. Bakit hindi nagsiselos ang lalaki? Yung selos, parang yung... Sa relasyon lang. Yung sa favoritism ba? Nagsiselos ka. Nagkakaroon ka doon. At lahat tayo, meron nun. Meron nun. Meron nun. Correct. Yung inggit naman sa kayamanan, sa pagkakaiba ng estado ng buhay. Ayun. So, yun ang pagkaiba niya, Sulaiman. Hindi pwede sabihin na ang selos at saka inggit ay parehas. Dahil ang selos, yun yung nararamdaman mo na parang ikaw ay napag-iiwanan na isa sa puwera o mas gusto ng isa yung isa. Halimbawa, kayong magkakapatid, nanay mo, mas gusto niya yung kuya mo. Ikaw, hindi, may paborito, nagsaselos ka doon. At pag yun ang hindi naalagaan, mapupunta yun sa inggit. Dahil ang inggit ay yung nagkakaroon ka ng galit sa tao na nainggit ka sa kanya. Dahil hindi ka nasisiyahan sa kung anong meron siya. At yun ang sinasabing sa Arabic na hasad. At yan ang kasalanan na una na nangyari kung bakit nakalabas sa paraiso si Iblis at sa unang kasalanan sa paraiso na sila ay dahil sa inggit. At dito rin sa lupa, unang kasalanan na nangyari na pagpatay ni Qabil sa kanyang kapatid na si Habil na pinaslang niya, ang dahilan niya ay ito yung inggit. So ang inggit sa makatwid, ito yung sinasabing hasad. Wa ma ma'na hasad. Al-hasad fil lugha ay tamanni nuzul aw yanzil ni'matu rabbika ala akhik. Ang inggit o ang hasad ay ito yung inaasam-asam mo na sana yung biyaya na ipinagkaloob sa kapatid mo mawala sa kanya. Nakuha mo yun, Ali? Kung anong biyaya na ipinagkaloob dito sa kapatid mo, hindi ka nasisiyahan. Gusto mo mawala sa kanya yun. At sisiraan mo pa siya. Ayaw mo siya na mapunta doon sa itaas kasi ikaw ang gustong nandoon. O di kaya ayaw mo na ikaw ay maiwan. Samantala kung titignan natin mga kapatid, iba naman yung kibar. Iba ang kibar sa hasad. Ha? Anong kibar? Pagmamalaki. Ang kibar, anong palagay nyo? Pride? Pagmamataas, di ba? O, pride yun, di ba? Napakalaki ng pride mo. So,
So, ibig sabihin, ang kibar, dalawa ang sinabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kibar na batarul haq wa ghamtun nas. Bro, ang kibar daw ay yung batarul haq. Yung katotohanan ay hindi mo tinatanggap. Pangalawa, ang kibar na sinabi ni Propeta Muhammad ay yung akala mo ghamtun nas. Ikaw ang pinakamainam sa mga tao. Ikaw ang pinakamayroon sa mga tao at ang tingin mo sa mga tao, tinatapakan mo sila. Yun yung kibar. Yung nagmamayabang ka, akala mo ikaw yung mayroon, sila lahat wala at hindi mo. Yan ang napakalaking sakit na ganyan. Ano yun, bro? Basta, yung kasi yung dalawa na yun, yung kibar at saka yung kasad. Like, kung kunwari nasa sa'yo yung dalawang katangian na yun, nagkakasala ka pa. Maganda yun, bro. Kung ikaw, kapatid na Abdul Aziz Erfe, yung kibar daw at saka yung hasad ay nasa sayo, nagkakasala ka ba? Ayan. Kung yan ay sa sayo, nagkakasala ka. Sagot mo, siyempre. Ikaw? Siyempre. Oo. Ikaw, ganun din. Nagkakasala kayo. Ano? Tama ang sagot nila? Hindi ka makapasok pa rin. Ikaw, intindihin nyo mabuti ang tanong ko. Ang sabi ng kapatid natin, kung iyang dalawa na yan ay nasa sayo, nagkakasala ka ba? O makasalanan ka ba? Kasalanan. Dahil nasa sayo yan? Dalawa pa ka mo, nandyan. Tignan nyo, judgmental talaga kayo. Depende sa intention mo. Bakit ka tumatawa, bro? Hindi ka ba judgmental, Ayman Pugi? Humusga ka na eh. Humusga na kayo agad. Tinabi nyo na nagkakasala. Bakit? Sandali. Okay, very good. Hindi pa nagsala. Sige, anong sabihin mo, Victor? Hindi kasi may mga mabubuting gawa na dapat mo kaingitan. Oo. Sige. Sige, sabihin mo yung mga gusto mong sabihin. Sabihin mo para dito sa mga kapatid mo na nagja-judgmental sila. Yung mga natuto sa mga maaalam sa Islam. Dapat kaingitan. Aha. Very good. Tapos? Yung mga namimigay ng kayamanan, mga tumutulong. Yun ang mga dapat kaingitan. Okay. Correct yan. Pero maganda yung sinabi niya eh. May ugnayan doon sa ating diskusyon, sa ating topic. Ano? Pero ang punto natin, yung tanong ang gusto kong sagutin nyo. Kung ikaw ay nandyan sa'yo na mayroon kang hasad at saka mayroon kang kibor, ikaw ba ay makasalanan? Sabi nyo ay oo. Hindi, depende sa kanya. Nagbago na ngayon. Nabago na ngayon si kapatid na Ibrahim. Ano ang sagot mo talaga, hindi yung sa kanila, no? Iba yung sayo. Maganda yung sa kanya. Okay, ano yung sayo? Pakinggan mo muna. Para maintindihan natin. Ano? Sapagkat yung inggit, halimbawa may inggit ka sa kapatid mo. May nagsisilos ka. Yung dalawa yun, meron ka. Yung tanong niya, dalawa eh. Nainggit ka, gampanan mo lang yung tungkulin mo na para tayo. Huwag mo siyang pinsalain. Nainggit ka, oo. Pero hindi mo siya dapat pinsalain. Kasi pag pinsala mo siya, doon ka lang magkakaroon ng kasalanan. Kaya ako tinanong yun kasi sa nature ng tao na nandiyan talaga. Nandiyan talaga yan. Hindi nawawala sa tao. Okay. Kaya natili sa ating yung takwa, Oo. ihingi mo ng ano, ng tauba. Oo. Oo. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala yung Mashallah. na nararamdaman mo, gagawin mong mabuti. Tama yun? Di ba? Kasi Sige kayo. yung masama, yung ka pala magkakaroon ng kasalanan. Tamo? O, anong reklamo mo ikaw? Anong, Reklamo. ano, yung, Inggit mo talaga na hindi mo makakaalis sa'yo yan sa iyo na hindi
ka matatakot sa Allah. Kahit kanino ka pa, naiingit ka. Oh. Saan yan, Ustad? Ganon yun. Ah? Kasi kung yung inggit mo, mawala yung kayamanan niya. Oh, mashallah. Oh, ikaw, may sasabihin ka kanina? Anong ihabol mo? Nawala ngayon. Bro, kaya ang pinaka-punto at dulot dyan, mga kapatid. Sayang bro, yung dinala mo, kapatid na Raihan. Akin na, dali natin yan dito. Kasi napagod ka para makuha na natin ang aral. At ito, ilapit mo yan dyan, bro. At ito, tatanggalin natin. Pag nag-send na yun. Kasi para medyo mas malayo ka doon. Para, alam mo, mashallah, ito ang kagandahan ng discussion natin na bawat isa, mayroon silang kuro-kuro opinion. Di ba? Maganda yun sa kanila eh. Pero wala na tayo dun sa ano, sa... Babalik din tayo doon, iugnay na yan dyan. Bro, yung ugnayan, anta sabr, mafi sabrinta. Anta, ish fi inta ya Abdul Aziz, ha? Pang babae lang yung inggit. Pakinggan mo mabuti kasi hindi pa natin ito na ano. Wag lang kayong mag-judgmental agad-agad. Ang pinakatamang sagot na tumpak na sagot ay ang sagot ng kapatid natin na si Ibrahim. Ang tanong ng kapatid natin, kung ang selos at inggit ay nasa sayo, nagkakasala ka ba? Sabi nyo agad, oo. Di ba? Sabi nyo agad, tandaan nyo, pati ikaw Jericho, saksi ka. Sabi nila agad, oo. Ngayon, kung ito ay oo na nagkakasala kayo, lahat ng tao nagkakasala. Lahat tayo makasalanan. Which is ko, lahat tayo makasalanan. Pero kung nandun sa iyo yung dalawang aspeto na yan, nagkakasala ka pa rin. Di ba? Bro? So, ang punto dun, depende. Kasi ang inggit at ang selos ay nandyan na sa iyo. Manhid ka kung ikaw ay walang ganon-ganon. Ano yun, Ustad? O lahat ng tao may selos. Bro, hindi mo tatawagin pwedeng tao na wala kang selos, wala kang inggit. Lahat ng tao. Pati nga yung hayop, nainggit sila at nagkakaroon ng selos. Hayop na yun, ha? Tao pa kaya? Nandiyan na yan, eh. Bakit? Ikaw, Abdul Aziz, ikaw kasi nagsagot na ikaw naging pasimil nito ngayon. Wala ka ba nun? Hindi ka ba naiingit? Hindi ka ba nagkakaroon ng... Wala ba sa'yo nun? Meron. Oh. Ibig sabihin, lahat meron. Pero ang sagot, ang tamang sagot doon, dahil mayroon tayo, pinaglalabanan natin na wag natin sundin yun na mapunta sa masama. Nasundan siya. Dahil pag sinundan mo yun, doon ka nagkakasala. Pero kung yan ay nandyan sa'yo, normally, nandyan sa atin yan. At sa mga Muslim, lalong-lalo na si Iblis at si Satanas. Isa sa mga dahilan na kung bakit siya ay hindi sumunod sa pagsunod sa Allah, ay nagkaroon siya ng inggit kay Adan. Alayhi salatu wasalam. Naalala ko, Oh. nung hindi pa kasi ako nung Muslim, nandun sa akin yung dalawang ano, diba? Inggit at saka yung pagmamataas yun. Fever. Meron sa'yo. Meron talaga, hindi maialis yun. Pero nung nag-Muslim ako, nakokontrol ko siya. Masya Allah. Masya Allah. Alam mo na. Pagka na ano ko sa tao, May kumontra. nagalit ako talaga. Pag naingit ako, sasabihin ko yun ako. Gagawa talaga ako. Killjoy ito eh, killjoy. Nagsasabi ng katotohanan ng kapatid mo, bro. Nagsasabi ka, we? Ha? Masya Allah. May bashers agad? Ha? Hindi nag-PM si Bashir. Naingit agad. Hindi na gano'n? Si Bashir, hindi na gano'n sa'yo? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal hasad. Iwasan ninyo na kayo ay magkaroon ng inggit dahil meron tayong inggit, pero wag iwasan ito sa masama.
dahil ito ay sinusunog niya ang mabuting gawain sa katulad ng pagsunog ng apoy sa kahoy na ang kahoy ay nagiging abo. Ang mabubuting gawain nawawala. Nandyan sa iyo na pinapairal niyo. Karamihan yan ay nandiyan sa mga Hudyo. Sa tafsir sa Quran, tungkol sa sabi ng Allah, subhanahu wa ta'ala na sinabi niya sa Quran, imama'na fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Sila ba ay nagkakaroon ng inggit sa mga tao na binigyan namin na kung anong aming ibinigay ay sila ay nagkakainggit? Kasi ang totoong hasad ay yun yung ibinigay ng Allah na biyaya doon sa kapwa mo na Muslim o sa tao ay gusto mo matanggal yun. Kasi kung may inggit talaga o selos, meron yan sa tao. Pero sa Islam, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnain. Walang inggit maliban sa dalawa. Ibig sabihin, meron talagang inggit na hindi mo talaga maiwasan yan. Pero dapat, kung ano yung dapat nakainggitan, yung sa dalawa na yun. Yung nabanggit ng kapatid natin na si Abdulaziz Bitta. Awalan, rajulun atahu Allahu al-ilma thumma amila bihi layla wa nahara wa yuballigh ma atahu Allahu min al-ilm. Kainggitan natin yung mga tao na mga ulama na sila ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman, at ang kaalaman na ito ay araw at gabi ay sila ay itinuturo nila, ibinabahagi nila. At ganun din ang tao na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala, atahu Allahu malan fa anfaqa lillahi subhanahu wa ta'ala layla wa nahara. Na sila rin yung mga tao na binigyan ng Allah ng yaman, na itong yaman na ito ay ginagamit nila araw at gabi. So normal na nagkakaroon tayo niyan. Pero yun ang dapat kainggitan. Hindi tayo dapat naiinggit na mawala ang biyaya ng tao sa kanyang kapwa-tao. And wallahi, we need to rectify ourselves, because I myself, I feel this, and all of us are the victims of this. Bakit? Tutuhanin natin sarili natin. Hindi nyo naramdaman na minsan na may tao na binigyan ng Allah na hindi ka nasisiyahan? Sige. Napanganga kayo ngayon. Dahil totoo. Na minsan, may tao, kapatid mo mismo, maski kapatid mo sa ina at ama, kadugo mo pa yun. Binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga maraming biyaya, at ikaw ay napagkaitan, hindi ka masaya sa kanya. Yun na nga ang kwento kay Kabil at saka kay Habil. So normal. Kaya ang sinasabing hasad na ito ay yung magkaroon ka ng ang biyaya ng Allah ay matanggal sa'yo. Ibalik natin dito sa nangyari sa Ma'arakatu al-Jamal. Actually, ang topic natin ngayon, Ma'arakatul Siffin. Nangyari ang Ma'arakatul Jamal sa ika-36 ng Hijrah sa Ramadan. Tama? Nung si Aisha radhiyallahu anha, kasama niya si Talha at saka si Zubair o si Zaid. Saan sila papunta? Papunta sila sa Basra para ayusin ang mga Musliman doon sa pamumuno ni Ali bin Abi Talib. Nagkaroon ng labanan, nagkaaway ang mga Muslim. Tingnan nyo, ang tanong din natin kanina noon sa araw na yun, saan kayo panig? Which is correct din ang inyong pananaw. Doon tayo panig sa Amir. Na ang tama ay si Ali radhiyallahu anhu, dahil siya ang Amir at siya ang dapat sundin. Kasi ginamitan niya ng ijtihad na hindi muna niya ipapapatay kung sino yung mga pumatay kay Muawiyah. Kasi ang gusto niya muna, ma-establish muna yung mga kamusliman. Magkaroon ng kaisahan at walang reklamo at nandyan yung Dawlatul Islamiyah at saka na gagawin kung sino yung mga yun. Kasi siyempre, nasayo na yung kuwa, nasayo na yung lakas ng gobyerno ng Islam. Pero dahan-dahan, wag muna ngayon kasi hindi pa alam kung sino. Marami kasi ang pumatay kay Uthman.
Kahit Uthman. Okay, so ngayon, tama si Ali radiyallahu anhu. At ganun din si Muawiyah. Aisha at saka si Talha at Zubair na pumunta sila doon para ayusin ito. Na although na sila ay nandun din kay Muawiyah kasi gusto nila na magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ni Uthman. Pero hindi nila hangarin na makipaglaban o patayin ng mga kamusliman na side doon kay Ali. At si Ali hindi rin nila gusto. Pero bakit nangyari? لأن هذا هو القدر. Dahil sa mga Khawarij. لأن هذا هو القدر وهو المكتوب والسبب ذلك لأن الخوارج موجودين بينهم. Minsan mga kapatid, may magkakapatiran, may iisa ang tunay na magkakapatiran at magkakapamilya. Minsan may nakakapasok na isa, dalawa, tatlo, yun ang nagkakawatak-watak sa kanila. Ilan sa magkakapatiran, samahan ng Islam, partido ng anumang partido, dahil mayroong nahalo na hindi totoo na ang ipinasok niya ay masama ang hangarin, nagkawatak-watak ang mga yan. Kaya nga isa sa pinakamalaking kasalanan ay ang namima. Di ba? Anong namima? Siya yung ang kanyang hangarin ay pag-aawa-awayin ng magkakapatiran. Ng mag-aasawa. Ang kung ano yung nandun sa tama pero nagkakawatak-watak at nagkakaroon ng hindi pag-unawaan dahil doon sa taong yun. At yun ang ginawa ng itong mga Hudyo na ito na ayaw talaga nila na ang mga Muslim ay magkaisa. At yan ang kinatatakutan nila. Dito sa nangyari sa Ma'arakat al-Jamal, tinanong ko kayo at sinabi nyo nagkaroon ng kakampihan. Pero kung tutuhanin natin, kung nagkaroon ka na kung sino kinampihan mo, magkakaroon ka ng hindi mabuting pag-iisip o sama ng loob sa isang partido. Kasi kinampihan mo ito eh. Tapos yung isa, hindi mo kinampihan, so doon masamang loob mo sa kanila. At yan ang nangyari sa mga Khawarij, na nangyari sa mga Shia, na nagkaroon sila ng puot at galit sa mga sahaba. Dahil kinampihan nila. Humampi sila, doon lang sila kay Ali. Hanggat lumabas pa sila sa Ghulu Fiddin. Sumubra na sila. Sinundan na ang sarili, sinundan si Satanas, niligaw na sila, hanggat dumating na sa pagkakataon na mas sagrado sa kanila ang mga imam. Hanggat pa sinungalingan pa nila na nagkamali si Jibril. Hanggat pa sinungalingan na nila na mismo ang Quran ay may kulang at may mali. Na ano nang nangyari sa akida? Mga kapatid, kung bakit natin pinag-aaralan ang akida, dahil ito ang pinaka-pondisyon at nakasalalay kung tatanggapin ang ating mga mabubuting gawain, wala. Maski gaano ka kagaling magsamba sa araw at gabi, 5 beses isang araw, mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, magbigay ng sadaka, mag-umrah, mag-hajj, pero kung ang akida mo, ulitin ko, ang akida, paninindigan, paniniwala sa tungkol sa mga pananampalataya na ipinag-iwanan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at iba ang pananaw mo, iba ang paninindigan mo, at hindi ayon sa kung ano ang itinuro ni Propeta Muhammad, 10 ng kanyang mga kasamahan, ang mga Khulafa'i Rashidin. Kahit ito, binabasa ko ito, Al-Khulafa'i Rashidin, doon ka maliligaw. Nagkaiba ka. Anong sinabi ng mga Ahlus Salaf doon sa nangyari sa Ma'arakatu al-Jamal? Dito pa lang nakita natin, alhamdulillah, yung iba sa atin, naintindihan niya kung saan tayo dapat panig. Although hindi ko pwede i-blame kayo na dapat doon kayo kay Ali. Which is correct din, dahil siyang Amir. Yung iba, doon din ka sa doon sa partido ni Aisha. Pero ang paninindigan na dapat ng Muslim ay hindi siya magkaroon ng kung sino ang paninindigan niya. Na doon lang sa isang partido. Dahil una, sila lahat ay sinabi ni Propeta Muhammad na sila ay mga tao sa paraiso. Sila ay mga Muslim, ngunit magkakaroon ng hidwaan at hindi pag-uunawaan.
at magkakaroon ng away at labanan sa kanila. Propesya yun ni Propeta Muhammad. Ano ang dapat paninindigan na akida ng Muslim doon sa nangyari? Walang kakampihan. Lahat sila ay tama. Dahil ang partido ni Ali o mismo si Ali hindi niya gusto na makipaglaban. Ganon din ang mga si Aisha, sampunin na Talha at saka si Zaid, hindi rin naggusto na lumaban sa mga kawal at sundalo ni Ali radhiyallahu anhu. Pero nangyari ito dahil may nandoon sa pumasok na makatipo, mariin, madengki. Gusto niya siraan ang pagkawatak ng mga kamusliman. Wallahi, pero ang dami sa akin mismo, marami akong nakilala, marami akong na-experience, nagkakaisa ang isang bahay, ang isang pamilya, ang isang pamayanan, ang isang baryo, ang isang lahat. Pero may dumating na iba sa kanila, nag-away-away ang mga yun. At ganun din si Satanas. Ang gusto niya sa atin, yuridu ay yuwaqqi'a bainakum al-baghda. Ang gusto ni Satanas sa atin, si Iblis, ay magkaroon tayo ng puot at galit sa ating kapwa Muslim. At yan ngayon ang nangyayari. At mangyayari, magpakailanman. Tuloy-tuloy pa rin yan. Kapatid na, Eman, ano na naman sasabihin mo, Eman? May reklamo ka na naman. Ha? Okay. So, nakuha natin yung aral doon sa Jamal. Naintindihan natin. Pagkatapos nun, may nangyari na naman na sumunod na maaraka na hidwaan at away ng mga kamusliman. Mga kapatid, bakit natin ito pinukuha? Malagay. Dahil, very good, April, para kapulutan ng aral. Pangalawa, ay dapat magkaroon tayo ng sapat na kaalaman. At pangatlo, anong dahilan kung bakit tayo nag-aaral ng akida kung hindi natin makuha o hindi natin mapanindigan kung saan dapat tayo? Na hindi tayo kumakampi sa kahit sino. Pero, alimbawa, kung ikaw ay Muslim ngayon, na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ipinagbabawal ang kibr sa ating puso't isipan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dharratun min al-kibr. Hindi kailanman papasok sa paraiso ang sinumang mayroong katiting dito sa kanyang puso ng kibr. At ganun din ang sinong mayroong hasad, na siya ang kanyang mga mabubuting gawain ay nasusunog ito, na nawawala. At ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagkakaroon ng inggit sa kapwa-tao. At meron tayo niyan, hindi yan may pagkaila. Pero gamitin sa tama. At huwag sundin kung ano yung masama. So dito, sa nangyari sa hidwaan nila, at kung bakit natin itong pinag-aaralan, dahil dito mo makikita bilang ikaw na isang Muslim. Halimbawa, bakit ikaw na tinuturing mo sarili mo na Muslim, na ikaw mismo sa sarili mo, wala ka doon sa oras ng pag-aaway-away ng mga sahaba? Ni hindi mo alam ang tunay na nagganap na nangyari. Ang dumating lang sa iyo ay kwento tungkol sa mga kitab. O kung ano ang sinabi ng mga pantas ng mga hidwaan. In reality, in person, wala ka doon sa nangyari. Pero anong resulta niya sa iyo ngayon? Ang resulta niya sa iyo ngayon ay nagkakaroon ka ng puot at galit at minumura mo ang mga sahaba. At sasabihin mo pa na munafik, kafir, ang sahaba. Umurtad, katulad ni Muawiyah, waliyaudu billah, sino mang Muslim na namumutawi at kaya niyang sabihin sa kanyang sarili na si Muawiyah ay nagmurtad o kafir, at ganun din si Abu Bakar na isa kang Muslim na nagkakaroon ka ng inggit at puot at galit sa kanila. Sahaba na hindi mo nakita, na sinaksihan ni propeta na tao sila sa paraiso,
Tapos ikaw ito na miyan ulusulo ang ranaw. O balik Islam o tawso. O kahit sino ka man na Muslim, nagkakaroon ka ng puot at galit sa mga sahaba. Kung baga, kung pwede kong itanong sa'yo, ang kapal ng mukha mo. Wallahi bro, this is reality. Masakit ito bro. Pero subhanallah, mahal nyo ni propeta. Mga kasamahan nyo ni propeta. Sinaksihan ni propeta na tao sila sa paraiso. At propesya na mangyayari ang awayan nila. Anong resulta niya sa ngayon sa'yo? Dahil nagkakaroon ka ng puot at galit sa kanila at mga inggit sa kanila. Yan ba ang turo sa atin ng akida? Na magkaroon tayo ng puot at galit sa mga sahaba? Na hindi mo silang nakilala. Samantalang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, haulai ashabi, sila ang aking mga kasamahan, mahal ko sila, tao sila sa paraiso. Ang sino magalit sa kanila, ako'y magagalit sa kanila. Tapos sinasabi mo, mahal mo si Propeta. Mahalin mo kung sino ang mahal ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ipagtabuyan mo at hindi mo mahalin kung sino ang pinagsaksihan ni Propeta Muhammad na hindi dapat mahalin. At ang alamin ninyo, ang alamin natin bilang mga kamusliman, ang pag-aralan natin ang totoong tunay na paninindigan sa al-wala wal-bara. Nakaramihan dito sa mga kamusliman sa umma na ngayon ay nagkakaroon sila ng kamangmangan patungkol sa al-wala wal-bara. Dahil pag ikaw ay isang Kristiyano, Hudyo, hindi mananampalataya, pero kung ikaw ay kaibigan ko, kung ikaw ay pagkakatiwalaan ko, mas naramdaman ko na tumutulong ka sa akin kaysa sa kapatid kong Muslim, ikaw ang mas mahal ko lahat sa'yo kaysa sa kanya, yun ang delikado at pinagbawal yun ng Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mangibabaw ang pagmamahal mo sa mga kufar kaysa sa katulad mong kapwa Muslim. Haram. Bawal. Kalaban ng Allah, kalaban ng Islam, kalaban ni Propeta Muhammad kung makampi ka sa kanila. Pero yung mahal ng Allah at mahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinaksihan niya, na ibinuhis nila ang buhay nila sa kanila, ikaw nagkakaroon ng puot at galit at minumura mo pa sila. Kam minal muslimin ilalaan la yazaluna yusadtimuna haulay sahaba. May karapatan ka bro na murahin ng isang sahaba o magkaroon ng galit at puot sa kanya. Tapos sinasabi mo, ikaw Muslim? La ilaha illallah. When mo kainta, madri, anta, akil full, mukh mafi. Kabirmok, mami. So anong panindigan doon, bro? Nangyari ang Ma'arakatu Siffin. Nangyari ang Ma'arakatu Siffin sa ika-37 ng Hijrah. Year after nangyari yung Ma'arakatul Jamal, sumunod ito. Na hindi matapos-tapos. Bakit? Dahil nandoon pa rin ang mga Khawarij. Na maski gaanong gusto ng mga Muslim na magkaisa, gusto ng mga Muslim na mawala ang hidwaan sa kanila, nandoon pa rin si mga tarmimudul. Nandoon pa rin yung mga bibig nila na, bakit kayo magpapatalo? Ito ang nangyari, pinatayan tayo, namatay si Talha, namatay si Abdurrahman, namatay si mga sahaba, mga pinsan mahal ni Propeta Muhammad, ganyan pa rin kayo. Nasaan yung Islam? Bakit nyo susuportaan si Ali? Na si Ali radiyallahu anhu ay parang nagkaroon siya ng favoritism. Kung totoong Muslim siya, bakit hindi niya i-ano yung Islam, yung Quran? Bakit saka pa muna? Tama yan? Doon nagkakaroon ng mga, alam mo yun, minsan, tama talaga bro. Kung sino ang kaibigan mo, piliin mo. Dahil kung ano ang sasabihin sa iyo ng kaibigan mo, wallahi napakalaking impluwensya at gagawin mo. Wala na. Tapos na. Pero nagkakaroon ng nabubuhay pa rin o ang apoy na ito ay mamamatay na sana yung apoy na yun, lalong nagliliyab dahil doon sa mga tao. At katulad yan minsan,
Kaya nga si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, karapatan ninyong mga lalaki, ayaw na mga kalalakihan, na karapatan natin sa ating mga asawa, kung sino ka man na nanonood dito, sister, karapatan ng asawa mo na sabihin niya sa'yo na ito ang gusto kong kaibigan mo. Ayaw ka makisama dyan sa mga kaibigan mo na yan na mga marites, na dati maganda ang ugnayan natin, nagmamahalan tayo, wala tayong problema. Ngayon nagkaroon ka na ng mga ibang mga sister mo na mga social climber. Dati hindi ka naman nagpapabili sa akin ng ganun. Ngayon pagdating mo sa akin, mabuti pa si sister, ano ka, yung bag niya na Louis Vuitton. Ipinili ng kanyang asawa. Subhanallah. Hindi mo ba alam yun na masakit yun sa asawa mo? Bro, hindi ba kayo nasasaktan kung darating sa iyong misis mo? Dalawa lang yan eh. Kung hindi ka masasaktan na para kang iniinsulto niya sa pagkalalaki mo, dahil mas mabuting lalaki yun ng asawa ng kanyang kaibigan, dahil nakakapagbigay ng Louis Vuitton o anumang mga Prada o anumang mga bag na mayroon sila, ikaw, hindi mo kaya, ang sweldo mo lang na 1,600. Kakayanin mo yung sweldo niya na 20,000, 30,000, maski ang bilhin niya. Case to case. Ano naman ang sasabihin mo, bro? Ito, lagi may reklamo ito eh. Hindi ko alam kung bakit sila nagkakasundo ng asawa niya. Baka nagpabili isa, Ustad. Yung, for example, based on experience? True story na. True story. Yung may kaibigan niya na asawa. Oo. Sinasabi, si ganito, hindi mo ba na-intindihan? Based on experience nga, bro. Pero wag may kwento dito yung hugot. Ngayon, True story. true story ito pala kinukwento niya. Experience. Oh. Yun bang, isasabihin mo sa asawa mo na, ganito, sa live. Yung asawa niya, ganito. Live yan, live ha? Live. Naka-live po. Tama. Allah. Nanonood sa live yung ano. Mamaya bro. Bakit Makati ang kamay ko ngayon? Jerry. Misahod na. Masa. 28 na. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin bro, tama yan. Hadith yun ni Propeta. Karapatan natin sa mga babae na piliin kung sinong dapat nilang kinakaibigan. Dahil kung sino magiging kaibigan nila, wallahi, yun ang nagiging influensya. Nag-aaway kayo dahil minsan sa mga kaibigan nila. Minsan kinukumpara niya. Bakit siya nung silang mag-asawa, ang ganda-ganda, ito ganito ang buhay nila, ito pag nag-ano daw sila, hindi sila. May kasabihan sa Maranao na adnas sagitam bidat. Ibig sabihin, may magkaparehas na hindi magkatugma. Yun sila. Ba't mo ikinukumpara ang relasyon mo? Bakit? Ang relasyon mo na ikaw, na mayroon kayo na wala sa kanila. At ganun din ikaw, na mayroon sila na wala ka. Importante, magkasundo kayo. Diba? Ang nagkakaroon lang ng problema, hidwaan, pag nagkukumpara ka. Kaya never compare. Okay? Bro, yun ang sabihin mo. Naka-live bro, nanonood siya. Tinatanong ko lang. Bakit sila ako mas guwapo rin? Marami daw na Inshallah. Hindi lang sa akin. Marami. nagalit. Okay, sandali. Hindi tayo mag-away-away dito, bro. Kakunti lang tayo dito mag-away-away pa tayo. Magkakaroon tayo ng sagutan. Ya Allah, tingnan nyo yung mga ng mga kamusliman. Okay, ang Ma'arakatu Siffin, nangyari ito noong ika-37 ng after ng Hijrah. Sumunod ng isang taon pagkatapos ng Ma'arakatul Jamal. Ganun din dahil patuloy ang away at hidwaan na kung saan hindi matapos-tapos ang paghihiganti na dapat
maibigay ng hustisya ang pagkamatay ni Uthman. So, nangyari ito, ilang Muslim na namatay. Mga kapatid, doon lang sa sinabi ni Ibn al-Qayyim al-Jawzi, umabot ng sabauna alfan minal muslimin. Yung galing sa Kufa, 70,000 ang mga kamusliman. At doon sa Sham, 25,000 nangyari na patayan sa hiduan sa kanila. Umabot, sabi ni Ibn al-Qayyim al-Jawzi, na more than 40 to 50, more or less, 50,000 na mga Muslim na namatay. Masaklap dito bro, ano? Muslim. Hindi lang yun, mga sahaba. Bro, mga sahaba yun. Pero anong akida natin na paninindigan natin? Wala tayong kakampihan. Bakit? Kasi pagkaroon ka ng kampi, magkakaroon ka ng hindi kita, magkakaroon ka ng sama ng loob sa isang sahaba. Di ba? Sasabi mo kasi itong sahaba nito, sila yung mali. Iba talaga si bro ay. Nagkaroon ka kasi ng kinampihan doon. Kaya lahat sila ay nasa tama at ang Allah subhanahu wa ta'ala ang maghuhusga sa atin sa araw ng paghukom. Kung sino talaga yung totoo. Pero tayo, bilang tayo mga Muslim, ang ating paninindigan dito ay ano ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang may mga kamusliman na darating pagkatapos niya na malaki ang grupo ng mga kamusliman na sila ay magkakaroon ng hidwaan at patayan. At ito mga kapatid, bakit natin ito sinasabi? Dahil para kapulutan ng aral, ano yung mga nangakaraan at ngayon din sa kapanahunan ngayon ang siyang magaganap. At patuloy yan hanggang sa araw ng paghukom. So anong aral? Na nagpatayan sila. Ali. Nagpatayan. Mga sahaba. Anong aral? Meron? Wala? Very good. Huwag tayo kumampi kasi lahat sila mga sahaba. Meron silang mga ijtihad. Lahat sila tama ayon sa sinabi ng mga pantas. After all, bakit kakakampi? Dahil hindi tayo maghusga, hindi tayo mga hurados. Ang Allah ang siyang mag-judge sa atin sa araw ng paghukom. Pangalawang aral. Maging kalmado at observer ba siya? Maging kalmado, palalimin pa natin ang ating pag-aaral at pananaliksik sa turo ng Islam. Correct? Pangatlo, sasabihin mo sa asawa mo na ito ang gusto kong kaibiganin mo. Di ba? Judgmental. Mashallah, huwag kang judgmental. Correct, oh. Wallahi, totoo yan bro. Tama. Correct. Huwag tayo mag-judgmental. Oh. Nag-judge na sila. Oh. Bakit ba nag-chat ba ako ng gano'n? Sa akin ba yung nangyayari yun? Correct. Normal. Hindi yun. Kaya doon nagkakaroon ng Oo. Nagkakaroon ng hindi pag-unawa. Tama bro. Wallahi, napakalaking aral ang sinabi ng kapatid natin na si Ayman na huwag tayong mag-judgmental. At actually, lahat tayo nagiging judgmental. Ginagawang biro ang Diba, bro? bagay ba? Nagiging judgmental tayo. Pero bro, may kasabihan sila na mas grabe ang judgmental yung ibang maranaw, hindi lahat. Kasi may mga maranaw na nanonood dyan. Kasi daw, matatalino na nga ang mga Arabo dahil nababasa nila ang Arabic na hindi walang mga haraka. Pero ang maranaw, maski hindi yan babasahin, mukha lang makita niya. Alam na niya kung anong inisip mo. Ganun daw, inubran ng maranaw ang pagkaano. Allahu Akbar. Mga kapatid, wallahi ang aral dito bilang tayo na nag-aaral ng akida ay panindigan natin kung ano ang pinag-iwanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi kailanman tayo dapat magkaroon ng puot, inggit o selos o di kaya galit sa mga sahaba. Paano mo makikita sarili mo na Muslim ka na mismo sahaba nagagalit ka sa kanya? Kung ako Muslim bro ngayon, tapos sasabihin ko, magkakaroon ako ng galit kay Abu Bakar Siddiq, umumurahin ko si Abu Bakar Siddiq, o sasabihin ko na si Aisha na nangyari yung balita sa kanya, asawa yun ni Propeta Muhammad,
bumaba ang talata sa Quran patungkol sa kanya na siya ay pinakamalinis ang puri ng kanyang magkababae, tapos nagkakaroon ka pa ng pag-aalinlangan patungkol dito. There must be something wrong in your faith. You need to rectify and correct. Otherwise, kung mamatay ka sa oras na ikaw ay nandyan pa rin sa puso isipan natin ang putat, galit at inggit at sama ng loob, yan ang delikado. Muskila kabir. So sana napulutan natin ng aral ang mga sandaling ito patungkol dito. Hindi pa natin masyado na pero dahil oras na mga kapatid, dahil mamaya narating na yan dyan dito si Imran, katabalang ajrakum, at insyaAllah sa susunod na ating kikita muli. Jazakumullahu khairan, zadakumullahu ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.